Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at tunay na karanasang pinaniniwalaan ng ilan sa ating mga kababayan. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar, o pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng aral, kilabot, at pagninilay tungkol sa kabutihan at kasamaan. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, nakatira si Lyra de la Cruz, isang dalagang kilala hindi lang sa kanyang tapang kundi sa kakaibang trabaho, tagakatay ng baboy. Bata pa lang siya ay sanay na sa hirap ng buhay, natuto siyang humawak ng kutsilyo, magkatay, at magbenta ng karne sa palengke para matulungan ang kanyang inang may sakit. Madalas siyang biruin ng mga lalaki sa baryo, "Astig ka talaga, Lyra. Dapat lalaki ka." Ngunit imbes na mainis, ningitian lang niya ito at sasagot ng walang pinipiling kasarian ang kabuhayan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, may bahid ng lungkot at misteryo. Ayon sa mga matatanda, ang ama ni Lyra ay dating albularyo na misteryosong nawala isang gabi matapos makipaglaban sa mga aswang sa kabilang baryo. Isang araw, isang lalaking hindi taga rito, si Mang Eloy, ang nag-alok kay Lyra ng mas malaking sahod sa kanyang katayan sa Sitio Biawak, isang lugar na hindi madalas puntahan ng mga tao dahil sinasabing may mga multo at aswang na naninirahan doon. Dahil sa pangangailangan, pumayag si Lyra. "Walang aswang na makakatakot sa akin," anya, sabay patag ng kanyang matalim na itak. Ngunit pagdating niya sa Sitio Biawak, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin, parang may matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang paligid ay tahimik, sobrang tahimik, tanging langit-ngit ng kawayan at kaluskos ng mga daga sa paligid ng katayan ang maririnig. Si Mang Eloy, na tila mabait sa unang tingin, ay may kakaibang paraan ng pagtitig, parang sinusukat ang kanyang tapang o may sinusubok siyang alamin tungkol kay Lyra. Sa unang araw pa lang ng trabaho, napansin ni Lyra na kakaiba ang mga tao roon. Tahimik, hindi nagkikibuan, at laging nakatingin sa kanya tuwing dumidilim. Isang matandang babae ang bumulong sa kanya sa palengke bago siya umalis noon, "Mag-ingat ka, Hija. Hindi lahat ng baboy sa Sitio Biawak ay hayop," hindi niya yon pinansin. Ngunit nang sumapit ang gabi at siya na ang magbabantay ng mga kinatay, may narinig siyang kaluskos sa labas ng katayan, mabigat. Parang mga paa ng hayop na hindi niya mawari. Tumigil siya sa pagkatay at sa gilid ng bintana, may aninong mabilis na gumalaw. Nang silipin niya, wala naman. Ngunit sa lupa may naiwan, mga yapak ng paa ng tao, ngunit may kuko ng hayop. At doon nagsimula ang kilabot na hindi niya akalain na magbabago sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dumating si Lyra sa katayan ng Sitio Biawak. Amoy dugo at karneng nabubulok ang paligid, isang amoy na sanay na siya, ngunit sa lugar na ito, tila mas matindi, mas mabigat sa dibdib. May 4 siyang kasamang lalaki roon, si Tomas, si Berto, si Jomar, at ang pinakamatanda sa kanila, si Mang Eloy, ang amo. Tahimik ang lahat habang nagkakatay. Tanging tunog ng mga talim na humihiwa sa laman at tunog ng tubig na pumapatak sa sementong sahig ang bumabasag sa katahimikan. Habang nagtatrabaho, napansin ni Lyra na kakaiba ang paraan nila ng pagkatay. Hindi karaniwang estilo ng mga butcher, hindi nila hinahati ang laman ayon sa tamang parte, bagkus ay parang may sinusunod silang pattern na tila ritual. May mga pagkakataon din na bago simulan ang pagkatay, si Mang Eloy ay bumubulong ng kung anong dasal sa wikang hindi niya maintindihan. "Mang Eloy, ano pong ibig sabihin ng binubulong nyo?" tanong ni Lyra habang naghuhugas ng kutsilyo. "Wala yon. Para lang hindi mapanis ang dugo," maikli nitong sagot. Ngunit kahit sinabing simpleng dasal lang iyon, ramdam ni Lyra ang kakaibang lamig tuwing ginagawa iyon ni Mang Eloy. Parang may humahaplos sa kanyang batok, at ang mga ilaw sa paligid ay biglang kumikislap. Pagdating ng tanghalian, napansin niyang hindi kumakain ng karne ang mga kasama niya, puro sabaw lang at dugo ng baboy ang nilalagay sa tasa. "Ganyan ba talaga rito?" tanong niya kay Tomas. Ngunit mumiti lang ito at sabay sabing, "Masustansya yan. Nakapagpapalakas." Nang tumaas ang tingin ni Lyra, nakita niyang kulay itim ang gilagid ni Tomas, at tila may matatalas na ngipin na tumutubo sa gilid ng kanyang bibig. Kinagabihan, matapos nilang tapusin ang trabaho, pinayuhan siya ni Mang Eloy na huwag lalabas ng katayan tuwing 12:00 ng gabi. "Maraming hayop dito na mailap sa liwanag," sabi nito. Ngunit sa gabing iyon, hindi mapakali si Lyra. Ramdam niya na may naririnig siyang mga kaluskos sa labas, parang may mga kumakaladkad ng mabibigat na bagay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, at doon niya nakita, may 3 tao sa bakuran na tila may dalang sako na kumikilos.
Nang ilapit ni Lira ang tingin, halos mapatili siya. Mula sa butas ng sako, lumabas ang kamay ng isang bata, kumikilos, humihingi ng tulong. Ngunit bago pa siya makagalaw, nakita niya si Mang Eloy na lumabas, hinampas ang ulo ng bata gamit ang itak, at sabay bulong sa mga kasama, "Sige na. Isa pa tong iaalay ngayong gabi." Nanginginig si Lira. Gusto niyang sumigaw ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumatak sa isip niya ang katagang iyon, iaalay. Ano ang ibig sabihin? Pagsapit ng hating gabi, habang nagtatago siya sa likod ng mga kahon ng karne, narinig niya ang pag-awit ni Mang Eloy at ng mga tauhan nito. Paulit-ulit nilang binabanggit ang salitang, dugo ay buhay. Buhay ay alay. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Lira na may iniilawan silang apoy sa gitna ng katayan, at sa paligid nito, mga bote ng dugo, at sa gitna. Isang ulo ng baboy na may nakasulat sa noo, salin ng lahi. Hindi na siya mapakali. Ramdam niya na ang lugar na iyon ay hindi basta katayan ng baboy, kundi katayan ng mga kaluluwa. Mula nang makita ni Lira ang ritual na ginawa ni Mang Eloy, hindi na siya mapakali. Kahit anong pilit niyang kalimutan, bumabalik sa isip niya ang imahe ng ulo ng baboy na may mga kakaibang ukit at ang batang isinilid sa sako. Alam niyang may mali, malaking mali, sa katayang iyon. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang lahat. Parang hindi sila mga taong may ginawang karumal-dumal kagabi. Habang naglilinis si Lira, napansin niya ang isang pinto sa dulo ng katayan, yari sa lumang kahoy, may kalawangin na padlock at nakatatak sa ibabaw ang salitang, "Huwag buksan." Doon niya naalala ang paalala ni Mang Eloy noong unang araw, anuman ang mangyari, huwag mong bubuksan ang kwartong iyon. Hindi para sa iyo yan. Pero mas lumalakas ang kutob niya na doon nakatago ang lihim ng katayan. Kaya isang gabi, nang umalis ang mga kasama niya para maghatid daw ng karne sa kabilang baryo, sinamantala niya ang pagkakataon. Bitbit ang maliit na lampara at kutsilyo, dahan-dahan niyang nilapitan ang bawal na pinto. Habang inilalapit niya ang lampara, napansin niyang may mga bakas ng kamay na puno ng dugo sa gilid ng pinto. Parang pilit na kumakapit, parang mga taong humihingi ng tulong. Kumuha siya ng bakal, pinukpok ang padlock, at sa ikatlong hampas, bumigay ito. Pagbukas niya ng pinto, isang matinding amoy ng nabubulok na laman ang bumungad sa kanya. Napasinghap siya at halos masuka. Sa loob, may mga labahing duguan, mga butong nakasabit sa kisami, at sa sahig ay may mga basong puno ng namuong dugo. Ngunit ang pinakanakakakilabot, sa sulok, may mga bangkay na nakatali sa kawayan, mga nilalang na kalahating tao at kalahating baboy. Nang mapalapit siya, napansin niyang ang isa sa mga katawan ay kumikilos pa. Dahan-dahan niyang inabot ang lampara at tinapat sa mukha ng nilalang. Halos mabitawan niya ito sa takot, isa itong babae, buhay pa, at marahang bumubulong, "Tulong, huwag kang magtiwala, hindi sila tao," nang biglang may kaluskos sa labas ng kwarto. Agad niyang pinatay ang lampara at nagtago sa likod ng mga kariton. Pumasok si Mang Eloy, dala ang malaking itak, at sinundan ng 3 lalaki. Narinig niyang sinabi nito, "May pumasok dito. Naamoy ko. Dugo ng tao sariwa." Nanginig si Lira. Dahan-dahan siyang gumapang palayo, humahanap ng daan palabas. Ngunit sa sobrang kaba, natamaan niya ang isang lata ng bakal, kalabog. Sabay-sabay silang napalingon. "Nariyan siya," sigaw ni Mang Eloy. Tumakbo si Lira palabas, dala ang lampara. Halos matumba siya sa mga kumakalansing na kadena. Pero bago siya tuluyang nakatakas, napansin niya sa dingding ng kwarto ang isang lumang larawan, litrato ni Mang Eloy noong bata pa, kasama ang mga lalaking nakaitim na damit at sa likod nito nakapaskil ang pangalang De La Cruz. Nanlaki ang mata ni Lira. De La Cruz ang apelyido ng kanyang ama. Paano nila kilala ang tatay ko? Nang makalabas siya ng katayan, tumigil siya sandali sa gitna ng dilim, hingal na hingal, nanginginig. Sa hangin, narinig niyang tila may bumulong sa kanya, tinig na pamilyar, paos at puno ng kirot, "Anak, huwag kang aalis dyan, tapusin mo ang sinimulan ko," at doon niya napagtanto, ang lugar na iyon, ang Sitio Biawak, ay may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang ama. Kinabukasan, tila walang bakas ng nangyari kagabi. Nagkunwari si Lira na walang alam, pero sa loob-loob niya, bumabalot na ang matinding kaba at galit. Hindi niya alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Ang mga kasama niya sa trabaho, ang mga tahimik na lalaki, ay may mga titig na tila alam na rin nilang nakita niya ang hindi dapat makita.
Habang naglilinis ng mga kutsilyo, napansin ni Lyra na isa sa mga ito ay may nakaukit na simbolo, isang tatak na hugis mata na may tusok sa gitna. Pareho ito sa simbolong nakita niya sa pinto ng bawal na kwarto. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang ama noon, kapag nakita mo ang matang iyon, iwasan mo. Yan ang tatak ng mga nilalang na sumasamba sa dugo. Lalong nagulantang si Lyra. Nang tingnan niya ang paligid, napansin niyang lahat ng kasamahan niya ay may parehong marka sa braso, parang paso. Ang mga katay pala ay hindi mga ordinaryong tao, mga kasapi sila ng kultong aswang na sumasamba sa dugo ng tao. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Nagpasya siyang sumunod kay Mang Eloy nang umalis ito sa katayan. Bitbit niya ang maliit na lampara at kutsilyong iniingatan pa ng kanyang ama. Sinundan niya ito sa kagubatan sa likod ng Sitio Biawak. Ang daan ay madilim, puno ng mga punong balete at mga aninong gumagalaw sa dilim. Sa gitna ng gubat, nakita niya ang isang malaking bilog na bato, may mga tapayan ng dugo sa paligid at mga kandilang itim na nagliliyab. Mula sa di kalayuan, natanaw niyang naroon si Mang Eloy at kasama niya ang tatlong lalaki. Ang kanilang mga mata ay mapupula at ang kanilang mga kuko ay tila matutulis na parang sa hayop. Binubuksan nila ang isang bagong sako, at sa loob nito, nakita ni Lyra ang katawan ng isang batang babae. Hindi siya makapaniwala. Gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Narinig niyang nagsalita si Mang Eloy sa malamig at matinis na tinig, sa dugo ng inosente, patatagin ang lahi ng mga tagapagtanggol ng dilim. Ibalik sa amin ang lakas ng ninuno. Nang biglang kumulog at isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa paligid. Ang apoy ng mga kandila ay biglang naging kulay asul, at mula sa tapayan, lumabas ang itim na usok na humugis ng mga mukha ng halimaw. Nakita ni Lyra kung paanong dumampi iyon sa balat ni Mang Eloy, at sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang kanyang balat ay tumigas at kumislap na parang balat ng baboy na sinunog, at ang kanyang mata ay naging pula. Mga alagad ng karne muling isilang ang inyong lakas, sigaw ni Mang Eloy. Napaatras si Lyra, nanginginig. Alam niyang hindi siya pwedeng magpakita. Pero sa sobrang takot at pagkadulas, natamaan niya ang sanga ng punong kahoy, kalabog. Sabay-sabay silang napalingon. May nanonood. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit naririnig niyang sumusunod ang mga yabag sa likuran, mabibilis, mabibigat, parang mga paa ng hayop. Hanggang sa nakabalik siya sa katayan at nagtago sa lumang silid. Habang hingal na hingal, nakita niya sa mesa ang isang lumang kwaderno, balot ng dugo at alikabok. Binuksan niya ito, at halos maluha siya sa nakita, pangalan ng kanyang ama, Antonio de la Cruz, nakasulat bilang albularyong traidor. Doon niya nalaman ang katotohanan, ang kanyang ama ay dating kasapi ng kultong iyon, ngunit tumalikod sa kanila matapos madiskubre ang tunay na sakripisyo ng mga inosente. Siya ang tumigil sa ritual noon, kaya pinatay siya ng sarili niyang mga kasamahan, ang mga tao ni Mang Eloy. At ngayon, si Lyra, ang anak ng dating albularyo, ang tanging hadlang sa kanilang muling pagkabuhay. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito, bulong niya, sabay hawak sa kutsilyo ng kanyang ama. Ngunit mula sa labas ng katayan, narinig niyang bumubulong ang mga boses, alam na niya ang lahat oras na para siya naman ang ialay. Ang gabi bumabalot sa Sitio Biawak, malamig at tahimik ngunit puno ng pangamba. Nagtatago si Lyra sa loob ng lumang katayan, hawak pa rin ang kutsilyo ng kanyang ama at ang kwadernong puno ng mga sikreto ng kulto. Ramdam niya sa bawat hampas ng hangin ang banta ng mga nilalang sa paligid, mga matang nakamasid sa dilim, nag-aabang ng tamang oras para umatake. Habang binabasa niya ang mga huling pahina ng kwaderno, natuklasan niya ang isang piraso ng katotohanan, sa ikapitong kabilugan ng buwan, ang dugong dalisay lamang ng isang inosente ang makapagpapalakas sa mga tagapagsamba ng karne. Napatigil siya. Ikapitong gabi na yon mula nang siya'y dumating sa Sitio Biawak. Ibig sabihin, ngayon magaganap ang sakripisyo. At habang sinisiyasat niya ang paligid, may narinig siyang mahinang pag-iyak mula sa labas ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at sa labas, sa gitna ng ulan, ay may batang lalaki, mga 8 taong gulang, basang-basa, at nanginginig. Ate, tulungan mo po ako, nawawala po yung nanay ko, nangilabot si Lyra. Naalala niya ang batang nakita niya noon sa sako, parehong suot, parehong edad. Agad niyang pinapasok ang bata at pinainom ng tubig. Anong pangalan mo? Tanong niya. John po, dinala kami dito ni Mang Eloy, sabi po niya mag-aalay lang daw ng baboy, pero kinuha po nila si mama, parang binagsakan ng langit si Lyra. Ang batang ito, isa sa mga dinala ng kulto.
Wala nang pagdududa, ngayon ang gabi ng ritual. Kailangan niyang mailigtas si Junjun bago pa ito maging susunod na biktima. Habang pinapakalma niya ang bata, biglang may marinig silang kaluskos sa labas. Marahang lumapit si Lyra sa bintana, at nakita niya si Mang Eloy, basang-basa, may dalang sulo, at nakangiti. Lyra, alam kong nandyan ka. Ibigay mo sa amin ang bata. Hindi mo maiintindihan ang ginagawa namin. Bago pa mag-umaga, kailangan naming tapusin ang ritual. Tahimik si Lyra, pinigilan ang takot, at bumulong kay Junjun, tumakbo ka papunta sa likod kapag sinabi ko, ha? Ngunit bago pa niya maisagawa ang plano, biglang sumiklab ang apoy sa labas ng katayan. May mga lalaking papalapit, hawak ang mga itak, at kumakanta ng parehong linya ng ritual. Dugo ay buhay-buhay ay alay, niyakap niya si Junjun, at sabay silang tumakbo palabas ng likod na pintuan. Ang ulan ay mas lumakas, at ang lupa'y madulas, ngunit patuloy silang nagtatakbo sa kagubatan. Sa di kalayuan, rinig niya ang mga sigaw ng mga tauhan ni Mang Eloy, hindi na tinig ng tao, kundi mga alulong ng mga nilalang na nagbabago ang anyo. Habang tumatakbo, napansin ni Lyra ang mga mata ni Junjun na tila nagliliwanag sa dilim. Nagtaka siya, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang sumigaw ang bata, "Ate, sa kanan. May daan dito." Dinala siya ng bata sa isang kuweba na natatakpan ng mga damo. Doon sila nagtago, humihinal, habang naririnig ang mga yabag ng mga aswang na dumadaan sa labas. Hindi nila tayo makikita rito, bulong ng bata. Pero sa sandaling iyon, napansin ni Lyra ang kakaiba. Ang balat ng bata ay tila malamig, at sa liig nito, may maliit na tatak ng mata, parehong simbolo ng kulto. Junjun, anong meron sa liig mo? Tanong niya ng dahan-dahan. Ngumiti ang bata, at sa unang pagkakataon, nakita niyang matalim ang ngipin nito. Sabi ni Mang Eloy, ako raw ang huling alay pero bago nila ako ialay, tinuruan nila akong magbago. Nanginig si Lyra. Sa loob ng madilim na kuweba, unti-unting nag-iba ang anyo ni Junjun, ang balat niya ay nagkikislapan, at ang mga mata niya ay nagdilim. Ate, natatakot ako, sabi ng bata, ngunit ang boses nito ay nagbabago, nagiging paos at mababa. Lumayo si Lyra, handa ang kutsilyo ng kanyang ama. Hindi ka na bata. Ano ka talaga? Ngunit bago pa man makasagot si Junjun, mula sa labas ng kuweba ay may narinig na malakas na tinig ni Mang Eloy, dalawa sila. Pareho silang may dugong kailangan naming makuha. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang totoong laban para sa buhay. Mula ng gabing may kumain ng hilaw na karne si Riza, nag-iba ang lahat. Tuwing hapon, nagiging maputla siya, at sa gabi naman, tila may apoy ang mga mata. Minsan, habang naglalabas sa likod ng bahay, napansin ni Aling Minda, ang matandang kapitbahay, na may kakaibang sugat si Riza sa braso. Parang kagat. Pero ang mas nakakatindig balahibo, mukhang hindi sugat ng tao. Pag-uwi niya mula sa pagkatay, laging may bakas ng dugo, hindi lang sa kamay kundi sa leeg at pisngi ni Riza. Kapag tinatanong siya ng mga kasama, sinasabi lang niyang natusok ng buto, pero sa totoo, hindi niya rin maintindihan kung bakit tila nakakaakit sa kanya ang amoy ng dugo. Isang gabi, habang nag-isa siya sa slaughterhouse, napansin niyang may gumagalaw sa likod ng mga baboy. Akala niya ay isa sa mga hayop, ngunit nang lapitan niya, may nakita siyang anyong babae, mahaba ang buhok, walang mukha, at naglalaway. Tumigil ang oras. Hindi mo na maitatago yan, sabi ng nilalang na parang siya rin ang kausap ng sarili niya. Sa takot, tinaga niya ang nilalang, ngunit parang salamin ito. Nang masugatan, siya rin ang nasaktan. Dugo niya mismo ang tumulo sa sahig. Doon niya naisip may sumpa sa loob niya. Ang dugo ng nilalang na kinakatay niya ay naghalo sa dugo niya. At simula noon, tuwing makakarinig siya ng ingay ng baboy o amoy ng sariwang dugo, parang may boses sa ulo niyang bumubulong, masarap, di ba? Kinabukasan, nang makita siya ni Mang Ruel, nanginginig ito. Riza. Yung mata mo, sabi nito habang napaatras. Nang tingnan niya sa salamin, mapula ang mga mata niya, at sa gilid ng kanyang labi, may dugo pa ng baboy, kahit wala naman siyang kinatay mula kagabi. Ang dating tahimik at matapang na dalaga, unti-unting nawawala. Ang pumapalit, isang nilalang nasabik sa laman, at hindi na sigurado kung sa tao o hayop lang siya natatakam. At nang dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan, parang tinatawag siya ng dilim sa labas ng slaughterhouse. At sa unang pagkakataon, hindi na siya takot kundi sabik. Gabing madilim. Walang buwan, at ang hangin ay tila may dalang lihim.
Sa baryo, napansin ng mga kapitbahay na hindi na umuwi si Riza sa oras. Madalas siyang magtagal sa slaughterhouse kahit wala ng baboy na kakatayin. Wala rin siyang nakakasamang tao, pero lagi raw may naririnig na parang iyak, o minsan, halakhak na matinis na parang sa babae pero hindi tao. Isang gabi, dumating si Joel, isang bagong katay na lalaki sa lugar. Baguhan sa trabaho at medyo mayabang. Yung Riza na yon, ang ganda pero parang baliw. Laging dugyot, sabi niya sa mga kasamahan. Hindi niya alam, naririnig siya ni Riza sa dilim. Lumapit si Riza, nakangiti, pero malamig ang titig. Gabi na, Joel. Gusto mo bang matuto kung paano magpatay ng tahimik, sabay ngiti ng kakaibang ngiti? Akala ni Joel biro lang. Pero paglingon niya, nasa likod na agad si Riza, may hawak na kutsilyo, at sa isang iglap, nadulas siya sa sahig na puno ng dugo. Habang naglalaban sila, narinig ni Joel ang malalim na hinga ni Riza, parang hayop na nagugutom. Nakita niya ang mga ngipin nito, mahaba, matalim, at hindi na pang tao. Ano ka? Sigaw ni Joel. Ngunit hindi na siya nakasagot pa. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang katawan ni Joel sa likod ng slaughterhouse. Nakabalot sa sako, walang laman ang dibdib, parang hinigop ang dugo. Walang makapagsabi kung sino ang may gawa, pero ang mga mata ni Riza ay namumula ng higit kaysa dati. Tahimik siya buong araw, pero sa gabi, naririnig ng mga aso ang pag-ungol mula sa bahay niya. Minsan, lumalabas siya na parang naglalakad sa dilim, at pagbalik niya, may dugo sa labi. Dumating ang pagkakataon na napansin siya ni Aling Minda na kumakain ng karne kahit hilaw. Riza, sigaw ng matanda, pero nang lingunin siya ng dalaga, namutla ito sapagkat ang nakita niya ay hindi tao. Ang balat ni Riza ay namumuti na parang bangkay at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Mula sa gabing iyon, kumalat sa baryo ang takot. May namumundok na halimaw daw na babae, at ang huling nakita ng mga tao sa slaughterhouse ay isang nilalang na tumatalon sa bubong, may mahabang dila, at nag-iwan ng bakas ng kuko sa pader. At sa unang pagkakataon, alam ni Riza sa sarili niya, hindi na siya tao. Lumipas ang ilang linggo at halos walang lumalabas sa baryo. Ang slaughterhouse ay isinara na ng munisipyo, at ang mga taga rito ay nananalangin tuwing gabi, umaasang matapos na ang sumpang dumating sa kanilang tahimik na lugar. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang nilalang na hindi mapalagay, si Riza. Hindi na siya makatulog. Sa bawat kisap mata, nakikita niya ang sarili niyang anyo, kalahating tao, kalahating halimaw. Ang mga kamay niyang dati ginagamit para sa marangal na trabaho, ngayon ay may mga kukot sugat na hindi na kayang takpan ng guwantes. Ang boses sa loob ng kanyang ulo ay lumalakas gabi-gabi, isa pa, Riza huli na to. Isang gabi, sa ilalim ng ulan, bumalik siya sa slaughterhouse. Suot pa rin niya ang lumang apron na puno ng tuyong dugo. Dito niya unang natuklasan ang sumpa, at dito rin niya gustong tapusin ang lahat. Sa gitna ng dilim, nagbukas siya ng apoy, sinindihan ang mga sako ng tuyong damo, at hinanda ang kutsilyo. Hindi na siya lumingon. Ngunit bago pa tuluyang lumiyab ang lugar, dumating si Mang Ruel at Aling Minda, dala ang isang bote ng banal na langis at asin. Riza! Anak! Pigilan mo yan! Hindi ikaw yan, sigaw ng matanda habang lumapit. Ngunit nang lingunin ni Riza ang mga ito, tumigil sila. Sapagkat ang nakatayo sa harap nila ay hindi na ang dalagang nakilala nila, kundi isang nilalang na may pulang mata, matatalas na ngipin, at balat na tila sinunog sa ilalim ng araw. Hindi ko na kayang pigilan ako mismo ang tatapos nito, bulong ni Riza habang lumuluha ng dugo. Tumakbo siya papasok sa apoy habang humahagulhol si Mang Ruel. Riza! Anak! Ngunit huli na ang lahat. Ang buong slaughterhouse ay nagliyab at sumabog ang mga bote ng langis at dugo. Sa kalangitan, may nakita silang isang itim na aninong tumalon papunta sa kagubatan at nawala sa dilim. Pagkatapos ng ilang oras, tahimik na muli ang baryo. Ngunit sa gitna ng abo, natagpuan ang kutsilyong ginamit ni Riza, kumikislap, tila may buhay pa. Simula noon, may mga ulat ng mga baboy na biglang nawawala sa gabi, at minsan, may makakarinig ng tinig ng isang babae sa slaughterhouse na matagal nang sarado, isa pa huling katay, at sa hangin, may amoy ng dugo, sariwa, at mainit pa.